Mula sa malayo, may isang bahay na lumitaw sa kanyang paningin. Tumakbo siya ng buong lakas papunta roon. Pagkatapos, nakapasok si Li Jinwoo sa bahay. Umupo siya, yakap ang kanyang dibdib, hingal na hingal. Sa labas, naririnig pa rin ang ungol ng werewolf. Nag-alala si Li Jinwoo sa loob ng bahay, anong gagawin ko? Nagulat siyang sumilit sa labas sa pamamagitan ng siwang sa pinto. Sa labas, dalawang werewolf ang naghahanap sa kanya. Tumahimik siyang nanood. Kung paano sila umaamoy-amoy, hinahanap nila ang amoy ko. Kung ganoon. Pagkatapos, kinuha niya ang bow. Ako na lang ang aatake. Tahimik niyang kinakalkula ang anggulo ng pagbaril. Maingat siyang nagmasid bago umatake. Isang pana ang pinakawalan, tumago sa bibig ng isang werewolf na nagdulot dito ng sakit at paghiyaw. Masaya siya dahil tinamaan niya ito. Pagkatapos, umikot si Li Jinwoo at nagtago muli, nagkalkula. Dahil sa singsing ng lakas, kaya kong magbato ng isang kamay. Ang kailangan ko na lang gawin ay harapin ang huling isa. Biglang may natuklasan siya. Napansin na siya ng natitirang werewolf at sumugod sa kanya. Inihagis nito ang kamay upang basagin ang pinto, mabilis siyang umiwas. Napagasgasan ang kanyang mukha, nagulat niya itong tiningnan. Direktang bumangga ang werewolf sa bahay patungo sa kanya. Mabilis na nabawi ni Li Jinwoo ang kanyang balanse at nagmura. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang bow at naghandang bumaril. Isang pana ang tumama sa werewolf. Itinaas nito ang kamay para harangin. Dahil dumiretso ang pana sa kamay nito, sumigaw ito sa sakit at sumugod sa kanya. Pumasok sa isip ni Li Jinwoo. Matatalo ba ako ng ganito? Bigla siyang sumigaw, hindi pa. Space Inventory. Binuksan niya ang Space Inventory, kumuha ng isang bagay mula roon at sumigaw, Black Key Eruption. Sa isang iglap, tumago sa katawan ng werewolf ang kanyang sandata. Tumago sa katawan ng werewolf ang sandata niya at tumama sa dingding. Sinabi niya, hindi ako pwedeng matalo sa isang alipores lang. Naglaho sa harap niya ang werewolf. Huminga ng maluwag si Li Jinwoo, akala ko katapusan ko na. Bumagsak siya sa lupa dahil sa pagod. Sinabi niya, buti na lang at mayroon akong nakaimbak na kunai mula pa kanina. Akala ko katapusan ko na dahil kakainin na ako ng isang halimaw na minion. Nakakahiya. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang bag. Elsan! Ano to? Lumapit siya at binuksan ang bag na nahulog mula sa halimaw na minion. Kumuha siya ng mga gamit mula sa bag, tubig at karne lang ang meron. Jitse, nakakakuha naman ako ng pagkain sa pamamagitan ng pangangaso eh. Kinuha ni Li Jinwoo ang pagkain at mumuya. Dapat ko bang galugarin ang paligid? Napansin niya ang isang baluti na nakapatong sa lamesa. Isang piraso ng baluti. Parang bulletproof vest ito sa Lion's Ground. Sinubukan isuot ni Li Jinwoo, medyo malaki sa akin. Inaayos ang baluti, nagulat siya. Wow, nag-a-adjust sa laki ng nagsusuot. Lumabas ang notification. Ori Harukon Advanced Armor na isuot. Malaki ang pagtaas ng iyong paglaban sa mahika ng apoy at hangin. Binasa niya ang mga detalye. Wow, ang ganda. Hindi lang isa o dalawang stats ang tumaas. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa masigasig na paghahanap. Sigurado akong may iba pa rito. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Elsan! Anong meron? Wala akong nakikita. Isang invisible na bagay ang nakalagay sa sulok. Sinipasipa ko ang paa ko papunta roon. Isang hidden item. Kinuha niya ang bagay na iyon. Parang tela ang pakiramdam. Isuot niya ito sa katawan niya. Lumabas ang notification. Night cloak na isuot. Kapag nakasuot, kung mananatili ka sa dilim, magtatago ka roon. Habang nagtatago, hindi ka madedetect ng mahika at ang mga tunog sa paligid mo ay ganap na masusupil. Masaya niyang hinawakan, ang cool naman nito. Pagkatapos, nag-isip si Li Jinwoo. Sa ganitong paraan, maiiwasan ko ang sinuman na makatagpo ko sa gabi. Sa ganitong paraan, maaari akong mabuhay ng matagal. Agad siyang nagdesisyon, gawin na natin. Naisip niya sa sarili. Naguluhan ako nang may isang bahay sa gitna ng ilang, ngunit ito ay isang point farm. Maswerte ako noong pangalawang araw. Full moon na naman.
Umalis si Li Jinwoo sa bahay. Hanggang ngayon, wala pa rin akong nakakatagpo. Hindi kaya random ang pwesto kung saan ako pinakawalan? Bigla siyang nakarinig mula sa malayo ng mga tao na nag-uungol at humihingal. Pakshet, may tumatakbo papunta sa akin mula sa malayo. Paulit-ulit itong nagmumura. Mayroon siyang peklat sa mukha. Kung mayroon akong oras para gamitin yon, hindi bale sa akin ang isang alipores. Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno, isinusuot ang nightcloak. Tahimik niyang pinagmamasdan ang lalaking iyon. Tumigil ito para magpahinga. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng mage dito. Dahan-dahan niyang inilabas ang bow. Hindi siya malakas, kung tama ako, kaya ko siyang patayin. Pagkatapos, nagpumilit na tumayo ang lalaking iyon para magpatuloy. Habang naghahanda siya sa pagbato, pinapalakas niya ang kanyang loob. Hindi siya tao. Isa lang itong laro. Bakit ako nagdadalawang isip? Barilin mo na. Pakshet. Bigla, may lumitaw na ibang tao mula sa malayo. Nagliliyab ang kanyang palad. Isang apoy ang pinakawalan, direktang papunta sa tumatakbong tao. Sa huli, nilamon ng apoy ang taong iyon. Nakatago sa tabi si Li Jinwoo, nagulat na nakita itong namatay. Bigla, may napagtanto siya. Tiningnan niya ang direksyon na iyon dahil nagpakita roon ang isang orbi sa halip na bangkay. Mukhang nasa laro nga talaga tayo. Kung ganoon, nandoroon kaya ang mga gamit niya? Ngunit galing saan ang apoy na yon? Lumapit ang nagkokontrol ng apoy at mumisi. Isang taong hindi marunong gumamit ng mahika na nangahas agawin ang gamit ko. Nangangatog sa kaba si Li Jinwoo habang naririnig niya iyon. Sinabi nito, swerte ang taong iyan. Kung namatay siya sa espada ko, hindi sana siya nakaranas ng ganitong klaseng sakit. Sinubukan ni Li Jinwoo na kontrolin ang kanyang hininga. Tinitigan niya ang taong iyon. Dumaan siya nang hindi ako nakikita. Wow, ang ganda talaga ng cloak na to. Sinabi nito, maging karangalan mo na mamatay sa mga kamay ko, Chiron. Lumapit siya para tingnan kung ano ang nahulog sa kanya. Tinitigan siya ni Li Jinwoo, iniisip. Ang namatay kanina ay isang player tulad ko. Posibleng ako ang susunod na hulihin ang taong ito. Nag-aalangan siya. Sa sandali na magdalawang isip ako, may papatay sa akin at tataas ang ranggo. Naisip niya, kung ganoon, kung gusto kong mabuhay. Oh! Biglang may sumugod patungo sa kanya. Nagagalak pa lamang tingnan ang gamit. Ang ganda ng mga gamit niya. Nakaramdam ito na may sumugod patungo sa kanya. May isang shield na itinayo. Seryosong nagmasid sa paligid si Chiron. Isang player. Pakshet, naging maingay ako masyado. Lahat ng ito ay dahil sa taong yan. Kinuha niya ang bow, handa nang umatake. Isa pang pana ang tumama sa shield, na malapit nang mabasag. Nagpanik si Chiron. Pakshet, sa ganitong paraan, masisira ang shield ko. Sinabi niya, nasaan ka? Kung galing ka doon, ikaw ang susunod. Pagkatapos, nagpakawala ito ng atake. Sumigaw si Chiron, nasaan ka nagtatago? Huwag kang maging duwag. Lumabas ka. Isa pang pana ang pinakawalan. Galing ito sa tagiliran niya. Napagtanto niya ito at lumingon. Wasak na ang kanyang shield. Nagulat si Chiron, shield. Nasaan ka? Pagkatapos, nagtago si Li Jinwoo sa gilid habang tahimik na naghahanda ng atake. Nagpanik si Chiron at nagpakawala ng spell ng apoy, ngunit tumama ang pana sa kanyang ulo. Sa kanyang bibig, nagawa niyang magsalita. Ihinagis ni Li Jinwoo ang kanyang sandata sa gitna ng kanyang noo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Napahinga siya ng maluwag, panalo. Naging orbi ang kanyang katawan. Lumapit siya. Kung may makakita sa apoy at sundan ako, magiging problema. Kailangan kong mag-farm ng mabilis at umalis. Binuksan niya ang orb para tingnan ang gamit ng mage. Lumabas ang notification. Nakakuha ka ng gauntlet. Nakakuha ka ng scroll ng healing. Manghang-mangha siya. Mayroon akong gamit na nagpapagaling. Ang ganda. Lumabas ang susunod na notification. Nakakuha ka ng kwintas na grade. Ang purong gintong kwintas na ito ay nagpapakita na ikaw ay isang mage ng S-grade Magic Guild. Hawak ang kwintas, ha? Gamit lang. Walang stats.
Itabi ko na lang muna. Biglang may nakakuha ng kanyang pansin sa loob ng orbi. Ano kaya iyon? Isang bato. Lumabas ang notification. Nakakuha ka ng magic circuit stone. Pinapayagan ang nagsusuot na mag-ukit ng circuit sa paligid ng kanyang puso para makagamit ng mana. Kapag ginamit, matututo ka ng magic ng circuit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa ganitong paraan, pwede akong maging mage. Naalala niya kung ano ang sinabi ng namatay na lalaki kanina. Kung may oras lang sana ako para gamitin yon, hindi bale sa akin ang isang alipores. Napagtanto niya, kaya pala sinabi niya yon. Pagkatapos, hawak ang bato, umiti si Li Jinwoo at sinabi. Paumanhin, ngunit gagamitin ko ito ng mahusay sa halip mo. Itinabi niya ang lahat ng natitira sa space inventory. Dapat kong itabi ang lahat ng iba pang gamit sa orbi at tingnan ang mga iyon sa mas ligtas na lugar. Pagkatapos, umalis siya. Kailangan kong maghanap ng lugar para gamitin ang magic circuit stone. Pumunta siya sa isang village. Mukhang okay ang lugar na to. Pumasok siya sa isang kwarto at inilabas ang bato. Lumabas ang notification. Gagamitin mo ba ang magic circuit stone? Agad siyang sumagot ng muling lumabas ang notification. Kapag ginagamit ang magic circuit stone, hindi ka makakagalaw sa loob ng 3 oras. Hindi ka makakagawa ng kahit ano sa panahong iyon. Maaari ka ring makaramdam ng kaunting sakit habang nabubuo ang circuit. Bigla siyang nakaramdam ng sakit. Pinipigilan ko ang sigaw na gustong lumabas at tinitiis ang matinding sakit sa susunod na 3 oras. Nakasalampak si Li Jinwoo sa sahig, nasasabi sa sarili. Kaunting sakit. Ano iyon? Akala ko katapusan ko na. Manghang-mangha niyang sinabi, ang dali palang mag-aral ng martial arts. Ngunit mahika. Sinabi niya, lumabas ang stats. Tumaas ng malaki ang stats niya. Wow, pwede palang magkaroon ng 2 trabaho ng sabay. Mayroon na akong mana. Tiningnan niya ang pisara. Dahil mayroong 2 namatay, tiyak na nabawasan ang bilang ng mga nakaligtas. Lumipat ang pisara sa susunod na pahina. Humingi siya. Tiningnan niya, paano kaya nangyari yon? Sa pisara, 45 na lang ang nakaligtas. Hindi niya maintindihan bakit ganoon kababa ang nabawas. Lumabas sa pisara ang kasaysayan ng isang player na kumakalat sa buong pisara. Naisip niya sa sarili, Namsangwoo. Ilang oras na ang nakalipas sa isang lugar. Nakatayo si Namsangwoo, tinitingnan ang isang taong tumatakbo. Huwag kang huminto. Ngumisi siya, dilaan ang kanyang labi. Natisod sa bato ang taong tumatakbo at bumagsak sa lupa. Lumingon ang taong yon, takot na nagmamakaawa. Pakiusap, huwag mo na akong habulin. Tumawa si Namsangwoo, tinitingnan ang nagmamakaawang lalaki. Pakiusap, payagan mo akong makapasok sa top 10. Umisi si Namsangwoo at sinabi, hindi ako pwedeng matanggal ng ganito. Nakikiusap ako sa iyo. Takot na takot itong sumigaw, pakiusap ngayon lang. Ngunit hindi iyon ginawa ni Sangwoo. Tinanggalan niya ng ulo ang taong iyon at sinabi. Sa ganitong paraan, malalaman na ng lahat ang lahat ng kalahok, siguro. Pagkatapos, naging orbi ang taong iyon. Survivor's Day 3. Tiningnan ni Li Jinwoo ang impormasyon at nagulat. Ano? 54 na tao ang namatay sa isang gabi. Sinabi niya, sana hindi ko makita si Namsangwoo. Bigla, may napagtanto siya. Teka, sa ganitong paraan, pwedeng mapabilang ako sa top 1-0. Nag-isip siya bago magsimula. Naipahayag na ng mga tao na ang makakapasok sa top 1-0 ay makakatanggap ng premyo. Hindi ko alam kung ano yon. Sa tingin ko, maaaring pera o gamit. Ngunit kung ang premyo ay ang kakayahang dalhin ang mga kasanayan at kagamitan na nakuha ko rito sa totoong mundo. Sumandal siya sa dingding. Sa labas, mayroong isang baliw na mamamatay tao na nagngangalang Daesung ang nagwawala at ako naman ay nakaupo dito na nangangarap. Sinabi niya, kailangan kong tapusin at simulan ng maaga. Sinubukan niyang gamitin ang mahika. Nakakaramdam na ako ng enerhiya sa loob ng katawan ko. Ito ba ang mahika? Binuksan niya ang space inventory. Tama. Nakahanap lang ako kahapon ng isang aklat ng mahika habang nagfa-farm ng mga gamit.
Kumuha siya ng aklat. Lumabas ang notification. Aklat ng mahika ng windball. Gumawa ng bola gamit ang hangin. Ang bilang ng mga bola na maaaring gawin ay tataas depende sa lakas ng gumagamit. Masaya siya. Alam ko eh. Lumabas ang notification. Gusto mo bang gamitin ito? Pinindot niya ang... Pagkatapos, biglang naglaho ang aklat sa harap niya. Nagtataka siyang sinabi. Ano iyon? Tinutulungan ako nitong pag-aralan ang mahika sa loob ng ulo ko. Binasa ni Li Jinwoo ang spell. Espero. Inilabas niya ang kanyang kamay. Windball. Sa harap ng kanyang kamay, lumitaw ang 4 na bola ng hangin. Tiningnan niya ang mga ito, yun lang ba yun? Pagkatapos, ipinadala niya ang 4 na bola ng hangin. Lumabas ang malakas na pagsabog, winawasak ang pinto sa kanyang likuran. Lumingon siya para tingnan ang debris. Mas malakas pala kaysa sa itsura. Kung ganito, sobrang maginhawa. Halata sa kanyang mukha ang pagod. Ngunit bakit bigla akong napagod? Dahil ba sa paggamit ko ng mahika? Lumabas ang stats. Ang kanyang mana ay 0. Sa paglipas ng panahon, ang restriction zone ay nagsimulang lumitaw sa mapa at ang saklaw nito ay unti-unting lumiliit. Desidido akong samantalahin ang sitwasyon habang nasa gilid ako ng restriction zone. Umalis siya, nag-iisip. Ang posibilidad ng pakikipagtagpo sa ibang player ay malamang na nabawasan sa kalahati. Dahil naglaho na sila, hindi ba? Kailangan kong bilisan ang pag-farm bago mas lumaki ang restriction zone. Bukod pa rito, may isang taong nakatayo sa puno na tahimik na pinagmamasdan siya. Sinusundan niya ito mula sa lungsod hanggang sa labas. Sinabi niya, sobrang nakakatuwa. Pagkatapos, lumipat siya. Pagkatapos ng kalahating araw. Naalala ko na may nakita akong bahay dito sa mapa. Tumingin si Li Jinwoo sa paligid, nagulat. Ha! Ang gulo-gulo ng tanawin sa harap ko. May dugo kahit saan. Nagmadaling nagbantay si Li Jinwoo sa paligid. Ginamit niya ang mahika ng windball. Pagkatapos, direktang pinuntirya niya ang isang sulok. Nasira ang lugar na iyon, ngunit walang nangyari. Sinabi niya, hangin lang pala iyon. Seryoso siya. Akala ko nararamdaman ko ang aura ng isang tao. Bigla, may nakita siya. Ang tanawin sa loob ng bahay ay magulo. May dugo kahit saan. Napagtanto niya na mayroong isang taong nasugatan. Nag-isip siya, tiyak na malakas iyon dahil nabubuhay pa sila hanggang ngayon. Dapat ko bang patayin ang taong iyon habang sugatan? Siguradong mayroon silang magandang gamit. Pagkatapos, nagpasya siya, hindi. Dapat kong unahin ang kaligtasan ko. Umalis na tayo. Isuot niya ang cloak at tumalikod para umalis. Mula sa loob ng bahay, may isang taong lumabas. Umalis na siya. Napahinga ng maluwag ang taong nasa bahay. Buti na lang at nakapagtago ako agad, kung hindi, patay na ako. Lumabas ang taong iyon. Kahit hindi ako nasugatan, madali ko pa rin sana siyang tinalo. Pagkatapos, nagsimula itong tumingin sa paligid. Sige, dapat akong magmadaling maghanap ng gamit at umalis. Bigla, mula sa kung saan, may tumamang pana sa kanyang ulo. Namatay siya, nakatayo pa rin. Pakshet! Pagkatapos ay naglaho rin siya. Nakatayo sa isang puno si Li Jinwoo, sinasabi, salamat sa paglabas ng mabilis. Masaya niyang sinabi. Mabilis kong hahanapin ang mga gamit at pupunta sa gilid ng restriction zone. Bigla, lumitaw ang matandang sinusundan siya mula pa kanina. Mukhang magaling ka. Agad na lumingon si Li Jinwoo. Hindi ako nag-iingat. Kalmado itong nagsalita, huwag kang matakot. Gusto lang kitang tanungin. Nagbantay siya, sino ka? Agad itong sumagot, kung sasabihin ko sa'yo, malalaman mo ba? Sa kahit anong paraan, magkaiba ang mundo nating ginagalawan. Napangiti siya, ganoon ba? Naisip niya sa sarili. Iba siya sa mga taong nakatagpo ko. Nagsimula itong magtanong. Sumali ka na ba sa ganitong laro dati? Nag-aalangan siya, laro. Anong ibig mong sabihin? Sinabi nito, matagal na kitang pinagmamasdan at nakikita kong mabilis kang mag-adjust. Sigurado ako na alam mo na hindi ito totoo. Maingat niyang tiningnan ito. Gaano katagal na niya akong sinusundan?
Gaano katagal niya na akong pinagmamasdan? Sinabi niya, ngayon ko lang napunta rito, ngunit naglaro na ako ng larong katulad nito sa dati kong mundo. Agad itong sumagot. Isang laro. Katulad nito. Nakakatuwa. Tahimik siyang nagmasid. Sa panlabas na anyo, alam kong hindi siya galing sa mundong pinanggalingan ko. Tumingin ito sa langit. Yik said, malapit ng gumabi. Agad siyang sumagot, ikatlong araw na ngayon. Nagtanong ito, ang buwan ba sa mundo mo ay kasing laki nito? Naisip niya sa sarili. Hindi ko pa nakita ang buwan na ganyan kalaki dati. Tumingala siya sa langit. Mas malaki ang buwan dito. Sumagot ito. Sa mundo ko, mas maliit din ang buwan. Pagkatapos, lumingon ito at nagtanong. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang larong nabanggit mo? Agad na nagtanong si Li Jinwoo, dito na ba? Sa tingin ko madali tayong pwedeng tambangan sa lugar na ito. Nag-isip ito, hinahaplos ang kanyang balbas, mukhang magiging mahaba ang usapan natin. Hindi kaya pumunta na lang tayo sa ibang lugar? Nag-aalangan siya. Pero paano ko malalaman kung hindi mo ako papatayin? Hindi pa siya natatapos magsalita nang hinawakan na siya nito. Sigurado ako na alam mo na. Huwag kang gumawa ng ingay. Ipinagpatuloy nito ang pagsasalita, kung ayaw mong maging target. Pagkatapos, gumalaw ito ng mabilis na parang hangin. Nagpanik siya, sumisigaw. Hindi ko alam ang magiging epekto ng pulong na ito. Inilapag siya nito sa tuktok ng puno at nagsalita habang nakakrus ang mga braso. Oho, naglalaro ka ng mga manika sa isang virtual na espasyo. Kung pakikinggan, mukhang isang lugar na puno ng mahika ang mundo mo. Nagpanik pa rin siya. Inakyat mo ako sa puno. Sumagot ito, mas ligtas dito. Pagkatapos ay sumagot siya, paano ko masasabi? Isa itong lugar na may advanced na kabihasnan. Nag-isip ito, advanced na kabihasnan? Kaya pala ganoon kakabilis mag-adjust. Sa tabi ni Li Jinwoo, naisip niya sa sarili. Pakshet, gaano katagal na niya akong sinusundan? Sinabi nito, kasama mo ako mula nang mahulog tayo dito. Nagulat siya. Binabasa niya ang isip ko. Kalmado itong nagsalita. Balak kong gugulin ang susunod na 100 araw para tamasahin ang sariwang hangin sa tuktok ng mataas na bundok. Ngunit nagdudulot ng pagtataka ang iyong mga aksyon. Nagdesisyon lang akong makipag-usap sa iyo dahil nagtataka ako kung bakit tayo dinala rito. Wala akong balak na saktan ka, kaya huwag kang magbantay sa akin. Nang marinig ito, yumuko siya, hindi ko rin alam kung bakit tayo dinala rito. Agad itong nagtanong. Ngunit hindi ba sinabi mo na mayroon kang isang bagay na katulad sa mundo mo? Huminga siya ng malalim, isa lang yon. Isa lang yon na isang uri ng laro. At nilalaro lang yon para magsaya. Wala talagang namamatay doon. Pagdating sa motibo ng mga supernatural na nilalang, kaya nilang dumukot ng mga tao mula sa ibang mundo. Paano ko malalaman? Tumingin ito sa kanya. Naiintindihan ko. Patuloy niyang sinabi, ngunit sigurado ako na ang larong ito ay magiging isang magandang pagkakataon para sa lahat. Tiningnan siya nito. Isang pagkakataon? Ipaliwanag mo. Sigurado akong alam mo na hindi ka talaga namamatay kapag namatay ka rito. Kapag namatay ka, niraranggo ka at nakakatanggap ng premyo na naaayon sa iyong ranggo. Sa tingin ko, ang premyo na iyon ay ang mga bagay na nakuha mo rito. Nagtanong ito muli, ang ibig mong sabihin ay ang mga bagay na nasa katawan mo. Sumagot siya, hindi lang yon, pati na rin ang mga kasanayan at martial arts na natutunan ko rito. Siyempre, wala pang nagpapatunay nito. Nagpatuloy ang usapan sa pagitan nila. Talagang nakakatuwa ang mahika. Sinabi mo na ang lahat ng ito ay pwedeng maging pagkakataon. Sigurado ako na hindi mo kakailanganin ang mga iyan, ngunit para sa mga dumadaan sa maraming kahirapan sa buhay, ang mga kakayahang ito ay maaaring baguhin ang kanilang buhay. Ano ang nag-iisip sa'yo na hindi ako nahihirapan? Tiningnan niya ito at sinabi, mukhang master ka ng martial arts, kaya sigurado ako na mayroon kang mga tagasunod sa mundo mo na hindi maaaring ikumpara sa mga taong tulad ko, na walang silbi sa mundong ito. Kaya naman sinasabi ko na ito ay magiging isang malaking pagkakataon para sa mga nahihirapan sa buhay. Bigla itong tumawa ng malakas. Ang saya-saya ng sinabi mo, binata. Nagpanik agad siya,
huwag kang ang magsalita ng malakas. Hinaan mo ang boses mo. Nagpatuloy ang usapan. Sa paraan, kanina, tinitingnan mo lang ang iyong mga daliri at nag-swipe sa ere. Ano iyon? Hindi niya pala alam kung paano buksan ang mapa. Sinabi ko sa kanya ang ilang tip na kapakipakinabang sa mundong ito at nakinig sa mga kwento mula sa kanyang mundo. Mabilis na sumikat ang araw. Bumaba ito sa lupa. Gabi na pala. Ibinaba siya nito at sinabi. Mukhang tumatanda na ako. Inabot na pala ng masyadong maraming oras ang usapan natin. Sumagot siya, walang problema. Naisip niya sa sarili. Ang pagsasabi nito ang pinakaligtas na paraan para masiguro ang kaligtasan. Sinabi niya, natuwa rin ako nang makinig sa mga kwento tungkol sa iyong mundo. Agad itong nagsalita. Marami akong natutunan tungkol sa larong ito dahil sa iyo. Ano ang pwede kong gawin para bayaran ka? Agad niyang sinunggaban ang pagkakataon. Pwede ba akong matuto ng martial arts mula sa iyo? Gusto kong mabuhay hanggang sa huli at kailangan ko ang iyong tulong. Tahimik itong tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi nito. Hindi yan imposible. Kinakabahan siyang nakinig habang nagpapatuloy ito sa pagsasalita. Gayunpaman, dapat kang maghanda para sa pinakamasamang senaryo. Nagtanong siya, ano ang pinakamasamang senaryo? Lumingon ito sa kanya ng seryoso, kamatayan. Iyon ang ibig kong sabihin. Seryosong tiningnan ng misteryosong matanda si Li Jinwoo. Kamatayan, ano kaya yun? Para magtagumpay maliban sa tradisyonal na paraan, dapat kang magbayad ng malaking halaga. Handa ka na ba para doon? Gulat na nagtanong si Li Jinwoo, ngunit matanda, hindi namamatay ang mga tao rito, hindi ba? Napatigil ito, tama ka. Tumalikod ang matanda at hinimas ang kanyang baba, nagsasabi, kung ganoon, ang paggamit ng paraan na iyon ay maaaring posible. Masigasig siyang nagsalita, may paraan ba para maging mas malakas ako? Agad itong sumagot kahit papaano, sulit na subukan. Balisa si Li Jinwoo, ano ang dapat kong gawin? Hinawakan ng matanda ang kanyang ulo at nag-isip, una, tingnan natin kung gaano karaming enerhiya ang nasa loob mo. Hindi niya maintindihan, ano? Nagulat ito, oh my God. Ang enerhiya sa loob mo ay mas mababa pa kaysa sa aso ko. Hindi makapaniwala ang matanda. Paano nangyari yon? Pagkarinig noon ni Li Jinwoo, sinabi niya, sinabi ko na sayo, sa mundo ko, walang ganitong bagay tulad ng martial arts o panloob na enerhiya. Kumalma ito at nagsalita, ngayon, umupo ka sa posisyon ng lotus. Nang marinig ito, umupo siya sa posisyon tulad ng sinabi nito. Inilagay ng matanda ang kanyang kamay sa ulo ni Li Jinwoo, na para bang naghahanda ng isang bagay. Nagbabala ito, makakaramdam ka ng sakit na parang kamatayan, ngunit hindi ka makakagalaw. Nang marinig ito, nag-alala siya, kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Malakas na sinabi ng matanda, tindihan mo. Kung hindi mo iyan gagawin, mamamatay ka. Ang lahat ng kanyang pandama ay sobrang sensitibo. Ang hangin na dumadampi sa kanyang balat ay parang talim ng kutsilyo. At ang paghinga ng hangin na pumapasok sa kanyang baga ay parang nagbabagang apoy. Naririnig pa niya ang ingay ng mga langgam na gumagapang sa damo sa malapit. Bigla, nakaramdam si Li Jinwoo ng isang bagay. Sumigaw siya sa sakit. Ang kanyang mga mata at bibig ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Malapit na ba akong mamatay? Ang sakit ay parang kamatayan. Lumaki ang mga mata ni Li Jinwoo. Mula sa loob ng kanyang pupil, lumitaw ang silweta niya at ng matanda. Nawala ang sakit. Nararamdaman pa rin ni Li Jinwoo ang mga bagay na kanyang naranasan. Tapos, namutla ang kanyang mukha. Agad na nagsuka si Li Jinwoo. Nang makita ito, ang matanda sa likod ay nagsabi. Ang paraan ng pagtitiis mo nito ay nagpapakita sa akin na mayroon kang hindi gaanong kasamang katawan at likas na personalidad. Dahil binago ko ang daloy sa pamamagitan ng Ki-Path, ang iyong katawan ay magiging iba kaysa sa dati. Pinunasan niya ang kanyang pawis, kung ganoon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Lumapit ito kay Li Jinwoo. Sinabi mo na gusto mong maging malakas ng mas mabilis hanggat maaari. Tiningnan niya ito, tama. Ipinaabot ng matanda ang kanyang kamay para magpaliwanag. Itinulak ko ang iyong kaluluwa, lumayo upang lumikha ng isang respiratory gate sa espasyong iyon. Tumingin ito sa malayo at nagpatuloy.
Ang mga tao ay ipinanganak para sumipsip ng ki ng mundo sa pamamagitan ng paghinga. Gayunpaman, mayroon ka na ngayong ibang gate para sumipsip ng mga natatanging enerhiya sa halip na huminga. Nagtaka si Li Jinwoo kung ganoon, anong nagbago? Ipinaliwanag ng matanda, ang tao ay binubuo ng katawan, isip at kaluluwa. Ang tatlong bagay na iyon ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng living key. Tiningnan ka nito at nagtanong, kung ganoon, sabihin mo sa akin, anong mangyayari sa living key na iyon kung namatay ang isang tao? Nag-aalangan ka, Jise, mawawala ito, hindi ba? Mali. Hindi ito nawawala. Kumakalat ito. Nagrus ng braso ang matanda. Ang nagkalat na living key ay sisispin ng kalikasan at pinapayagan ang pagpapatuloy ng daloy ng buhay. Gayunpaman, may mga taong naniniwala na ang mga lohikal na daloy ay nasasayang. Pinapatay pa nila ang mga tao para sumipsip ng living key ng iba. Ang mga taong puno ng living key ng ibang tao sa kanilang katawan ay magiging unstable, at sa huli, masisira ang pagkakaisa sa pagitan ng yin at yang, na magiging sanhi ng hindi nila pagkuha ng martial arts o pagkamatay. Ang mental technique na itinuro ko sa iyo ay nagbibigay daan sa iyo na sumipsip ng nasirang living key na para madagdagan ang iyong panloob na enerhiya. Natakot si Li Jinwoo. Kung ganoon, mamamatay ba ako? Kalmado itong sumagot, medyo naiiba ka. Dahil hindi ka tulad ng ibang tao, inaayos nila ang kanilang mga ugat para lumikha ng gate. Ginamit ko ang iyong kaluluwa para doon. Wala kang panloob na enerhiya. Parang blankong papel. Kaya inayos ko ang iyong mga ugat na nagpapahintulot sa iyo na sumipsip ng living key sa maayos na paraan. Naiintindihan mo ba kung bakit ko ibinigay sa iyo ang skill na ipinagbabawal sa mundo ng cultivation? Anong ginawa ko? Sumagot si Li Jinwoo dahil setting iyon ng laro. Pinuri ng matanda, tama ka. Gusto ko ang paraan mo ng pag-unawa sa mga bagay-bagay ng mabilis. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Naramdaman ko na ito mula pa kahapon. Ang mga lugar kung saan namamatay ang mga tao ay mayroong nasasayang na living key doon. Ang pinakamalaking problema ng mental skill na ito ay maaari ka lamang magtagumpay dito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao. Ngunit dito, hindi iyon problema. Para makaligtas, maaari mong alisin ang iba pang tao para tapusin ang 100 araw. Maaari kang umunlad sa isang malaking antas. Lumingon ito sa kanya at nagpaalala, sige, oras na para maghiwalay tayo. Sana magkita pa tayong muli. Agad na lumapit siya. Teka. Gulat na sinabi ni Li Jinwoo, dahil tinulungan mo ako ng malaki, pakiusap, sabihin mo man lang sa akin ang iyong pangalan. Tumingin sa kanya ang matanda at sinabi, ako si Jiang Dokshun. Tinatawag nila akong hermit na nagbabantay sa malalim na lambak. At ang mental skill na itinuro ko sa iyo, yan ang White Force Body Technique. Yumuko siya, nagpapasalamat dito. Hindi ko makakalimutan ang pagtanaw na ito ng utang na loob. Nagrus ang mga braso nito at sumagot. Siyempre. At magsanay ka sa malalim na paghinga. Sa pamamagitan ng pag-ipon ng panloob na enerhiya sa pamamagitan ng iyong dungeon, unti-unti kang lalakas. Dinuro niya ang mapa. Mapa ba yan? Nakakatuwa. Magkikita tayo kapag dumating ang pagkakataon. Natulala siya, opo, matanda. Mabilis na lumipad paalis ang matanda. Nakatayo si Li Jinwoo, nagtataka. Mabilis siyang umalis, tulad ng isang pro. Naisip niya sa sarili. Kung kaya kong gamitin ang airwalking, magagawa ko ring gumalaw ng komportable. Matapos makatayo ng ilang sandali, nagsimula ring gumalaw si Li Jinwoo. Pumunta tayo sa restricted zone sa gilid tulad ng binalak. Ang pagiging dinukot ng isang matanda sa gitna ng restricted zone ay nangyari sa isang iglap, ngunit ang paglalakad doon ay tumagal ng mahabang panahon. Tumagal ito ng kalahating araw. Mas malaki ang mapa kaysa sa iniisip ko. Papunta siya sa tahanan, nakatago sa mga bushes, tahimik na nagmamasid. Bukas ang ilaw kahit gabi na. Maaaring walang tao sa loob, o maaaring may isang baguhan na hindi marunong magpatay ng ilaw. Pupunta ako roon ngayong gabi. Nag-isip siya at mabilis na tumakbo si Li Jinwoo. Maingat siyang lumapit sa bahay. Hawak ni Li Jinwoo ang kanyang bow habang tumitingin sa paligid. Pinatay ko ang ilaw sa bahay. Tama nga ako. Oras na para maghanap ng gamit. Mukhang pagod si Li Jinwoo.
Pakshet. Nahiga siya sa lupa at huminga ng malalim. Mga walang silbing gamit lang ang nahanap ko. Wala rin akong napala sa pagpunta rito. Lumabas ang sistema. Nakakuha ka ng minor healing scroll, blah blah. Bumuntong hininga si Lee Jinwoo at naisip sa sarili. Tama, hindi ako nakatulog buong araw kahapon dahil nakikipag-usap ako sa matanda buong gabi. Matulog muna ako. Nagsuot siya ng hiding cloak at natulog. Tahimik ang gabi. Biglang sumikat ang araw. Lumabas ang sistema. Survivor's Day 5. Mahimbing pa rin na natutulog si Lee Jinwoo. May papalapit na mga yabag. Bigla siyang nagising. Isang boses ang sumigaw. Mukhang may tao rito. May isang anino na nakatayo sa labas ng bintana. Nag-igting si Lee Jinwoo, hindi gumagalaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang bow. Naisip niya sa sarili, Pakshet, mataas na ang araw, at natutulog pa rin ako dito na parang sanggol. Papalapit ng papalapit ang mga yabag. Pumasok ang isang estranghero. Sa wakas, nakapagpahinga na rin ako. Bigla itong nagbantay. Itinutok ni Lee Jinwoo ang bow sa kanya. Pinakawalan niya ang isang pana na mabilis na tumama sa kanya. Mabilis itong kumuha ng espada at hinati ang pana. Ipinasok ni Lee Jinwoo ang kanyang kamay sa espasyo. Naisip niya sa sarili. Isang martial artist. Ang gulo. Black Kai Eruption. Ipinadala niya ang lumilipad na maliit na kutsilyo. Gumamit ito ng kanyang kamay upang takpan ang kanyang sarili, ngunit nasugatan pa rin ito. Basura. Nangahas kang gumamit ng sikretong sandata. Lumapit si Lee Jinwoo at itinulak ang kanyang buong katawan sa kanya. Tumumba ang taong iyon. Mabilis niyang sinipa ang espada mula sa kamay nito. Kinuha ni Lee Jinwoo ang isang pana, nagbabalak na saksakin ito. Sinabi niya, nananaginip ako ng magandang panaginip at ginising mo ako. Nanginginig ito. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Bibigyan kita ng lahat ng gamit na meron ako. Pakiusap, nagpakahirap akong makaligtas, hindi ako pwedeng mamatay dito. Isinaksak niya ang pana sa ulo nito habang nagmamakaawa ito, na naging sanhi ng kamatayan nito. Lumabas ang sistema. Tinamaan ni Lee Jinwoo si Ji Sooryong sa ulo. May malamig na mata si Lee Jinwoo habang tinitingnan ang bangkay. Ako rin.